And Gil. we're back. What? Yee. But another episode of Brothers Unfiltered, episode 16. Nice. Tagal. Di Ano mo ba matagal. yung 16th episode natin? Yeah. Di mo siya matagal pero alam mo yun, we're trying to magkaroon ng episode ng at least 2 per month just to be consistent. Pushing out content, yeah. Yeah. So, if siguro yung next episode napanood nyo na ng by May something. Yeah. Yeah, last week na Mm. May. Yeah, and then kami lang ngayon ni Pids ngayon. Wala yung dalawa, si Rowan at PM. Meron silang mga agendas in life. So, Busy. kami muna ang inyong mapapakinggan for the next 2 episodes, basically. I mean, True. ito na yung second episode na kami dalawa lang ulit. So, yeah. We're Baka sa here. next, di natin alam ano yung magiging mangyayari sa susunod. Yeah. So yeah, we're starting this episode by what is this human brain about? Like parang... Taga lang. Bago simulan. May gusto ka dyang patunayan eh. Ano ba yan? Ano? Hindi. Bago natin simulan, parang tatanungin muna kita. Sige. Like, okay. Ano ba isa to sa mga parang nakikita ko sa mga feed sa TikTok and stuff. May tanong dito na, for example, what do you think sa mas marami sa mundo? The number of fish or the number of insects? Yeah. Para saan insects, pare? So para sa'yo, mas marami yung insekto sa mundo kaysa sa mga fish? Yep. Talaga ba? Pero kasi like sa dagat, di pa natin di-discover like ilang percentage ng dagat. Di natin alam. Though sabi nila na, well, na-mention mo to, well, since World War II, yung mga submarine noon, naggawa sila ng parang echolocation to explore yung parang ridges ng corner ng continent. Okay. So parang nagano sila doon, parang nag-research sila doon, parang nagkaroon sila ng parang scanning. Ginamit nila yon to hide from other submarines or ships para makagawa sila ng sneak attack, kumbaga. Okay, para makatago, gano'n. Yeah, so in your saying na parang hindi pa discovered, well, may at some point hindi pa rin discovered, pero that yung thought pa lang na ginawa nila yun makes me wonder na meron na tayong explore as much as we can on the ocean. Yeah. Then insekto ko pa din. Insekto pa rin ako. Okay. Kasi one ant colony, ang dami nun. Million na, diba? Yeah, hundreds of thousands agad. Yeah, so I mean marami pa ring pero it can feel ko madideplete yung resources if pag titimbangin kung sino mas marami. Parang mas unang mawala yung isda kaysa sa langgam, kumbaga. Okay. Sige. Accepted. Okay, next. Bago natin simulan. Ano mas marami? Pinto o mga Alam ko na bintana? How many? What do you think much larger in quantity? Doors or windows in the world? For me, bakit? For me, bintana pa rin, pre. Kasi in every house there's meron siyang ventilation na needed. Any house pa yan, pang pichi-pichi na rundown house, merong bintana yan. So basically, para exponentially mas madami ang bintana sa
Yeah, pinto sa mundo. yeah. Yeah. So, Okay, okay, okay. saan ba napupunta yung tanong mo? Sa eto kasi dito sa parang tanong na recently in the past few weeks, past few months, um, parang ang dami ko nakikitang content about the human anatomy, human brain. Mm. Actually, pinapanood natin yung House eh. House Yeah. MD. Sa Yeah, mga viewers natin, house. alam niyo yung series na yun. Ako I'm at season 7 na. Pero Ang si Dre bilis mo ah. kakasimula lang. Season 2 pa lang ako So, eh. yeah. So kakasimula pa natin Dre sa House MD, more on like human anatomy, diseases and stuff. So parang that makes me wonder, no? It Mm. makes me wonder sa anong tawag dito? Yung human brain Ah. basically. It's something na sobrang komplikado. Parang hindi pa natin actually naiintindihan yung on how our brains really work. Like we know some stuff. We know the parts of the brain. We know, oh sorry, my camera is glitching out. But Yeah. yeah. Uh we know the parts of our brain, we know how some parts of it work. But Mhm. may times na hindi natin alam, meron tayong like hindi natin alam what causes our dreams. Yeah. Meron din tayo na hindi natin alam na yung subconscious natin, we don't know how it works. Mm. We don't really know how it works. So that begs the question, like how complicated is the Mm. human brain? Kung iisipin mo, if you think about it really deeply, no, in a sense, kasi right now sa mundo ngayon parang uh, everyone is just surviving in a sense. So parang Mm. it hindi nawawala na sila ng time kumbaga to think deeply Mm. at times. So let's take this episode to rest, to take a break, to think deeply about parang sa atin. Yeah, yeah. Sa tingin niyo ba guys, 'di ba? Like ikaw Dre, sa tingin mo yung human brain ba natin is capable of more, 'di ba? Actually, yes. Nagpunta tayo ng s rocket, spaceship sa Ah, moon oo. in just a span of ilang years lang yan. How many years? And ayoko muna pag-usapan yan kasi Cause hihintayin ko yung isang tao na bago natin pag-usapan yan, guest dito sa episode natin. yeah, kung Before sino. tayo pumunta dun, wait lang. Pero the moment na naisip mo na ganun kalaki yung kayang gawin ng isang human brain, Yeah, syempre at the same time, yung latter part din is people can be dumb as fuck. true. I mean, ganun nagre-range yung human brain eh. Parang para sa akin, merong part na parang napaka-irrational ng ginagawa ng isang tao to compared sa logical thinking na ginagawa ng isang tao. Alam mo yun? Yeah. Yeah. So So, basically para the left side and the right side of the brain, 'di ba? Parang the left side sa pagkakaalala ko sa house, yung left side is the more rational part, the logical part of the brain. Then the right side is the more creative mm, part of the brain, 'di ba? More on emotional stuff and pero, shit. oo, yeah. Pero siya sabi mo na we can do so much more. Yes, laging merong na-invent every time. Laging merong discovering something new. Even if it's Every day, 'di ba? worse. Yeah, every day. May natututunan ka every day. True, true. Yeah, so constant human evolution na and the human brain itself. Unless if stop evolving, hanggang dito na lang tayo. True, true. True. Well, society is ano naman, like it's we're at the point para sa akin, parang na-realize ko lang Hmm. kung napapansin mo from the 1900s, simula sa 1900s o sabihin natin 1800s, simula dun up to this point, ang laki ng jump natin when it comes to I'm evolution and
I'm gonna stop you into that, boy. Holy shit, oo nga, sorry, I sorry, got sorry. I Pero gotta yeah, stop. Yeah. basically Iba gano'n 'di ba? isipin niyo muna 'yun, tapos we'll jump to the next alam mo, yeah. Yeah, so basically May yung answer sinabi mo kanina kasi may answer ako sa'yo bakit gano'n, pero yeah. actually maganda rin yung tanong ko dun, eh. Pero sige, Yeah, saka na yun. yeah, yeah. Yung sinabi mo lang kanina na ano, people can be dumb as fuck, 'no? People can be Yeah, really dumb as fuck. yeah. So parang dito, let's move on sa meron kasi tayong main title nga ng ating Hmm, podcast episode na 'to, 'di ba? So, mm, diploma, diskarte. So, Ay wait lang, bago mo simulan diyan, sorry, nag-cut ulit ako. oh, Well, sa House kasi kung napanood niyo, alam niyo naman yung main point ng series na yun is people lie. If they lie, hindi nila da-diagnose na ma-diagnose ng maayos. maayos, which is a dumb thing to do. Yeah, everybody So, lies. so pupunta tayo dun sa mga tatanong ni PD na bakit nga ba ganun. So, yeah, tanong mo na, go. So, yung tanong ko yung dito to move on to the topic 'no, kasi diploma, diskarte nga. Mm. Tanong ko muna sa'yo, very ano 'to, eh, for the past few months, Yeah. very, very maingay siya sa social media 'no. Always So, been. uh, we we have to share our thoughts sa diploma or diskarte. So, ikaw muna, ano ba sa'yo, diploma o diskarte? Yeah. So, para sa akin, ito lang, nag-notes ako nun dyan eh. Ang ano ko kasi, you can't put two things. Hmm, Di mo siya mapaghihiwalay para sa akin. okey. True, true. Yeah, That's true kasi, naman. kasi, ano nga ba ang discarding iniisip? Wait lang, bago natin, ano yun, himayin muna natin. Ano ba yung discarding na sinasabi nila? Hmm, Yung ano ba yung diskarte, tinutukoy, 'di ba? yeah, yung sinasabi ng diskarte o sabihin nating sariling galaw is basically doing business. Yun agad yung ano eh, yung parang laging lumalabas sa Sa isip mo? sa I mean sa tao na diskarte. Gagawa ka ng Hmm, something out of nothing. So yun yung diskarte mo. Though yu yung diploma naman is parang ito yung natapos mo, 'di ba? Pero kasi hindi mo siya mapaghihiwalay eh. Alam mo bakit? hmm, bakit? Ah, s- kasi yung diskarte, paano ka graduate? Anong diskarte mo dun? Nag-aaral True, ka, true. nangopya Hmm, ka, 'di ba? Meron kang ginawang something different to make you pass that subject na papunta ka dun sa, well, diploma. yeah. Hmm, Then, itong diskarte naman, parang nanenegate niya yung diploma. 'Di ba? Yun yung parang ano eh, yun yung parang yun yung general laban, topic, eh. yun yung laban. Parang Ah, parang fuck that diploma shit. Diskarte yung so diskarte lang kailangan, et dis, cetera, et cetera. dis, Gano'n diska- yung nangyayari, eh. diskarte is the meta, ika nga. Oo, yeah. Yeah, Basically, parang so gano'n. ah eto, useful naman kasi siya in every situation. Pero you cannot say na yung diploma wala lang yan. Eh, true, Kasi true. ang pangit lang dito sa ano na 'to, nadi-discourage yung mga tao na mag-aaral to know the facts of everything and everything around. So, though sasabihin nila na yung mga libro ano lang yan eh, mga gawa-gawa lang yan eh. Well, Yeah, so it's that's a it's a that's like it, the it's a free propaganda, eh. Parang oo, anti-ano, eh, oo, anti-school, yeah, yeah. anti-academia propaganda siya. Pero it's real in some cases. Pero you cannot say na that's the one and true na katotohanan. Hindi naman, 'di ba? Siyempre kailangan mo pa rin ng critical thinking which leads to ah Diskarte, hindi, I mean ano? yung critical thinking leads to nag-aaral ka. Kasi paano mo makukuha yun eh? I mean, ibang tao siguro, alam mo yun, innate sa kanila, alam mo yun. May mga ganun tao na Hmm, matalino talaga eh.
Yeah. Pero eto kasi, naalala ko sa podcast si TPC, si Shay, yung rapper sa Flip Top, Yeah. nag-usap sila, matagal ko napanood. Sabihin nating perfect world yung Mm. yung ano natin, yung system natin, educational Yeah. system. Mm. So, sinabi nila dito na parang yung mga subjects, tatanungin ko kayo, may naisip ba kayong subject na parang di naman kailangan? Hmm. If, lalo na sa course mo. Sa course ko? Ay, hindi, hiwalay-hiwalay to. Hiwalay to. Sabi natin, sa college mo, then sa grade school to high school. Mm. Well, for me para sa Mm. personally, you guys, audience natin, you can comment down your answers kapag nandito na kayo sa point ng episode na to. Mm. Comment nyo lang kung ano yung sagot nyo. Pero basically for me, that depends eh. That depends on how you look at it. Oh, yun nga. Pero tatanungin Kasi, muna kita, ano yung ano mo? Ano yung feel mo na ano? well, yun nga yung sagot ko. Yun nga Sige, yung sagot sige, ko. sige. It depends on how you look at some parts or some subjects, 'di ba? Sige. It's in due time din actually. Parang yung sa brain natin. Ito nga, balik tayo sa brain. Parang we have memories stored in our brain na hindi natin maalala, pero nandun pa rin siya. Yep. 'Di ba? So we have like a storage part in our brain na hindi natin na-utilize until kailangan na natin. For example, nasa sitwasyon ka na nasa sitwasyon ka na sa bangko ka. Tapos like merong part doon na kailangan mong mag-fill up ng form for this, etc., etc. Then in-explain sa'yo nung banker or nung teller na ito yung kailangan mo, etc., etc. para maka-open ng ganitong, for example, account. And then, suddenly, nag-click sa isip mo, may naalala ka dun sa economics subject mo before na, oh shit, oh nga no, etc., etc., ganito nga yung ano. So basically, you can't say na there's like parang you can definitely say na yung may mga subject na hindi kailangan sa totoong mundo. Kasi basically, lahat ng mga napag-aralan mo, lahat ng mga natutunan mo in your life, basically your experiences are stored in your brain. And kumbaga magagamit mo siya when the time arises. So Mm. basically, 'di ba? Ganun siya eh. So, It's that simple. wala kang feel na walang subject na di mo need. For me sa ngayon sa dati kasi Oh, dati. dati Dati, oo. nag-aaral kayo. So, syempre iba ka na ngayon. So, yung dati, ano yung feel mo dati? Yung dati puta di ko naman kailangan ng math eh. Yeah. Yeah. Pero, Basically yeah. lahat ng may ayaw sa math. Ako rin. Saan ko gagamitin to? Saan ko ba gagamitin yung shit na Oo. to, itong formula na to, Yeah. itong Pythagorean theorem, Yeah. saan ko ba gagamitin to? Yeah. Di ba? For example. Pero pag iisipin mo It's problem na solving. really, really deeply, yung critical thinking mo, etc., etc., problem solving, it all affects that. And then, lahat ng mga formula na yan, they've been proven before by using the real world examples. Diba? So Yeah. parang, before, gusto ko yung physics. Oo. Actually. Parang meron akong ano sa brain ko na iba yung physics sa math. Parang ganun. Kasi ayoko ng math. Ayoko ng algebra, ayoko ng trigo, etc., etc. Pero Yeah. gusto ko ng physics. Kasi for me, what differentiates physics to math before nung high school is parang math is like imaginary numbers, imaginary tawag doon ano tawag doon? Shit, ano tawag doon? Ano? Imaginary numbers, imaginary formulas, yun. Imaginary ganun, etc. Basta imaginary, hindi totoo. Then for physics naman, nasa isip ko dati is may real world application. Kasi yes. physics eh. So parang like how a ball bounces, how gravity works, etc., etc., Yeah. ganyan. Ganun yung thinking ko dati. Pero as
time passes, as like parang never naman nawala yung love ko for like parang science and stuff and shit, Mm. ganyan. I'm still curious, Mm. 'di ba, sa buhay and everything. Parang doon ko naisip na sa mga content din na nako-consume ko, si Mm. Neil deGrasse Tyson, for example, Mm. ganyan. Math is what makes up reality. Parang mga gano'n. Basta deep shit, eh. Oo. I don't wanna bore you with all Oo. the fucking deep Oo. shits and stuff, but when you think of it, yung dating sarili mo na ayaw ng math, pag iniisip mo ngayon na, "Oh shit, dahil Mm. sa math, meron tayo kung ano yung meron tayo Oo. ngayon." Yeah. So basically, Nakakalito. yeah. So pupunta ako sa point ko rin. Well, sabi ko rin yung parang grade school stuff. May mag-iisip diyan na hindi ko naman kailangan ng ganyang subject eh. Well, isa-isahin natin. I mean, pupunta ako sa mga basic subjects. In a perfect world pa rin to ah. We're taking the perfect Okay. world. In a perfect world setting pa rin. Perfect world setting to ah. English language. English in general sa subject natin. Universal yan. You can use it anywhere. Pag meron ka yan, kaya mo makipag-converse kahit kanino. Kahit basic, kahit utal-utal. Meron kang pupuntahan dyan. Kaya mong umintindi. It basically gives you another language that can help you, lalo na kunyari, businessman ka, you want to evolve something to somewhere, na nagsasalita ng English, pwede mong makakahikayat yung mga investor na yun. Alam mo yun, it basically goes to real world application din. Next, math, nasabi na ni PD. Basically, it gives you problem solving skills na hindi mo na-realize na na-apply mo. Ginagamit mo. Yeah. Ito, history. History, hindi mo pwedeng aalisin yan. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka pwedeng maging mangmang sa lugar na sa ka lumaki. Hindi mo pwedeng kalimutan yung pinaghirapan ng tao to, makamit mo lang yung kalayaan na ginagawa mo kay-TikTok na yan. Ganun lang kasimple yun. It's either you pay respects to them or simply forgot them. It's up to you. Pero andun sila yung nagbigay ng daan para sa ginagawa mo ngayon. Kahit na sinasabi ng ibang tao na putang ng EDSA revolution yan, hindi naman ano yan eh. Well, here you are. Meron kang kalayaan. Eto. Damn, deep as fuck. Ito, basic conduct, basic JMRC, RHGP, name it. Basically, paano makisama sa tao at maging gago. Yun lang yun. Yun lang yun. Paano maging normal na tao. Paano maging normal na tao sa sitwasyon na yun. Paano makisalamuha. Ganun lang yun. Filipino. Well, aminin naman natin, hindi lahat tayo magaling mag-Pilipino. Well, yeah. True. Nang at nang hindi natin mapag-distinguish in kahit sa text. Lalo sa text or pagsusulat. May in our own country, no? Yeah. Pero alam mo ba? In our own country. Ganon din yung mga English, yung mga Americans, ganon din sila. Hindi sila marunong mag-English. Kasi yun yung tongue nila eh. Gets mo? Yeah. Yung tongue natin parang nakapagsalita naman tayo ng Pilipino eh. Okay lang. So may parang gano'n na rin yung mindset nila when it comes to speaking in English. Parang na-realize ko lang din, oo. 'Di ba? Kasi grammar. Kaya mas magaling tayo mag-English kasi pinag-aaralan natin ng maayos. True. Like since hindi natin siya mother tongue. Since grade 1, grade 2, nursery English na, 'di ba? Yung mga yung mga Amerikano or something kailangan pa ba nila aralin? Yung nakapagsalita naman sila eh. Well, di ka man sinasabi na illiterate lahat ng English ng English speaking people. We're not generalizing here, pero diba? Meron pa kasi ng French subjects eh, Spanish, etc., diba? They focus on those. They don't focus on their own mother tongue. Tsaka ito, in college naman, yung mga thesis.
yung mga nagbi-business pa mismo nag-aaral ulit just to take care of their business through para malagpasan yung test of time, kumbaga. Ma-preserve Yeah. yung basic na SWOT analysis. Mahalaga na nga yung SWOT analysis eh. Yeah, strengths, weaknesses. Yeah. Ano isa? Ano yung O? Threats. Hindi, Opportunities ba yun? opportunities. Opportunities. Tapos T, ano yung T? Threats. Ano yung T? What's the T? Threats nga. Threats. Okay, okay. Basta, So, basically, yung pa lang. Isipin mo yung mga tao na nag-business na gusto mag-aral tapos nasabihin mo na diskarte na lang ang gawin nating lahat. And, and, True. and basically, hindi lahat magiging businessman. Somebody's got to run the economy. I mean, ang hirap iswalo nun. Kahit ako, gusto ko rin yumaman, alam mo yun. Yeah, pero yeah. Somebody has I-ano to kita got dyan to sa run point up, na yun. Pero wait Merong- lang. Hindi ko naman sabihin na mag-work kayo ng NAP. Yun rin yung flawed sa sa government natin. Yun yung, kaya yun kakaroon ng ganyang diskarte. Kasi nga, yung wage mababa. Yeah. True. Pero bago yan, di ba sinabi ko, perfect world, yung mga subjects na yan. In a perfect world, makikinig yung mga estudyante, mag-aaral, gaganyan bla. Yung teacher, magaling magturo. Yun yung perfect world. Pero hindi naman tayo nasa perfect world eh. Merong mga ugali yung mga tao. Different persons, merong tatama rin mag-aral, tatama rin pumasok, bla bla bla, you name it. So, ganun ang kakalabasan. Diploma diskarte. Kaya nagkaroon ng ganyang Ganong argument. ganong argument. So, ano yung gusto mong sabihin, Pids? Shit. Takina, nalimutan ko na. Pero ano yung sabi mo ulit before? Yung Ulitin sabi mo nga. ko, yung Sorry. sa yung someone has got to run the economy. Okay, yan. Naalala ko na. So, dahil doon sa sinabi mong yun, kasi not everyone, it's a hard pill to swallow, sabi mo nga. So, not everyone is built to be Bill an Gates. entrepreneur or a businessman. Not everyone is supposed to be Bill Gates, Steve Jobs. Although everyone aspires to be. Wala masama. Everyone aspires to be somewhat that successful or leaves an impact in the world, for example, etc. But not everyone is built that way. Not everyone is presented with the opportunities they had when they were having their journey to success and everything, diba? So, there are people na masaya na sa buhay nila. They're just content. They're happy with their 9 to 5. They have healthy work-life balance kasi they're happy. 'Di ba? Hindi na nila kumbaga kailangan yung ganong level of success, that level of money, for example, 'di ba? But everyone aspires to be that way. But not everyone has what it takes to do those things, or kasi nga basically it boils down to the opportunities nga din. Yeah. And I don't want to say luck because I don't believe in that. But Hindi ang luck. I don't believe in luck. I believe in like choices, circumstances, consequences. So every choice they had to make, every choice Steve Jobs had to make to grow his company Apple into one of the most biggest companies in the world, it won't be the same choices that would be presented to you sa ikaw. Yeah. Kung ano man yung, if you're like starting a business, if you're like, diba, starting, iba, you have different lives, you have different choices to make. So, it doesn't, it basically boils down to not everyone has what it takes. But it's a difficult pill to swallow, but yeah,
It's basically ganun. But I Yeah. still have a dream though. Pero I know no I'm one not that rich. stops you. Alam mo No 'yun? no one's stopping you, 'di ba? To make Mm, choices to do what you want to do, 'di ba? Wala mm, wala. No one's stopping you. You want to create your own brand, create your clothing line, for example. You want to hmm, grow your business to this level. No one's hmm, stopping you. Do what you wanna do. hmm, Just parang ang parang lagi ko lang naiisip is don't step on oo, people on the way, parang gano'n. gano'n lang. So, napunta na tayo sa diploma and everything. So, pag-usapan naman natin diskarte, bakit sinasabi na mas maganda 'to or mas, alam mo 'yun, better. Ay, sinabi ko lang in English. So, ba't nila sinabi mas better 'to, 'di ba? Siguro sinasabi well, hindi naman ako against sa diskarte nila. Siyempre buhay nila 'yan, eh, tangina Mm, nakahanap sila ng way into success using that only, 'di ba? ayun, So, what makes me in the right to say na 'di naman kailangan totoo yung diskarte. oo, oo, 'di ba? Ang ayoko lang kasi talaga is yung discouraging young people na hindi na mag-aral, yun lang yun. Pero Kasi nga this parang anti-academia nga sila. hmm. So yung diskarte naman ang maganda sa kanya, street smarts, marunong ka makipag-usap sa tao, Ayun, engagement, marunong ka makiramdam, alam mo yung hmm. marunong ka sa mga trends, yun yung mga diskarte na ano eh. Depende sa Diskarte meaning not by the book, gano'n. depende na kaya mong gawin na parang para sa iba is parang alam mo yun, nahihiya sila. Ikaw, tangina, anong paki ko gagawin ko to? Ganun. Yun, I will start, parang kami, fuck it, start a podcast. true, true. Yeah, Diba? basically, true. Pero Yeah. i-step back tayo diyan sa ano na 'yan. Mm. Bakit nga ba natin 'to, napag-usapan? Sino ba yung sila na sinasabi natin na Yeah. anti-academia and stuff, 'di ba? So Yeah. basically, ang pinakamaingay ngayon sa social media, kilala na 'to guys, sa mga hindi nakakakilala sa kanila, wag niyo na i-search. Kasi ano lang, it feeds them, eh. It Oo. feeds their views, it feeds their it's ano, eh, it's a marketing tactic I feel Mm. like. So parang si Franklin Miano, 'yan, siya yung parang nagsasabi na parang sabihin ko lang sa inyo, kuwento ko na sa inyo para hindi niyo na i-search, 'di ba? Mm. So, Franklin Miano, self-proclaimed multi-millionaire with 10 businesses, et cetera, here in the Philippines, ganyan-ganyan. Tapos, may mga podcast siya interviewing Yeah. successful business owners, ganyan-ganyan. Then, dun nagsimula yung actual na tanong na diploma or diskarte, ganyan-ganyan. So, 'di ba, Mm. si Franklin Miano, ang dami niya na ano ngayon, issues ngayon. Na kakaaway niya si Nico David, kung kilala si Nico David, Yeah, yung Nico debunker. David. Kilala ko yun. Grabe yung pang-debunk na ginagawa ni Nico David kay Franklin, eh, sa Mm. ngayon, eh. Kasi pinapakita yung mga website niya fake, Oo. kinokopya lang sa iba, even the content, down to the wordings nung website galing sa iba ba. So, yeah, so dun nagsimula yung tanong na diploma o diskarte. Although the idea of it is way before them. Dati na 'yan, dati Oo. na yang merong Meron na yun dati at pa. hindi lang ina-up sa internet na Ang tinatanong alam na ko meron kay Bugoy na Koykoy, di ko matandaan kung meron sila, eh. Meron din sa ibang ano, actually nakalimutan ko na kasi alam mo pre it tricks of bullshit yung nakakarinig ako 'pag nakakabasa ako o nakakarinig ng bullshit, bahala ano yung ganun, parang, pass, auto-pass. pass, oo. Well, si TPC ang kunyari meron ka sa utak mo, 'di ba? TPC speaks its mind for me. Na gusto ko yung sinasabi niya, yun yung gusto ko rin iparating. Kumbaga ganun yung ano, yung 'pag Mm, nakikita ko yung mga ano, true. Actually, mas naano nga ako ano, eh, kung kilala mo rin si Josh Moyka. yeah. Wait lang,
speaking of diploma diskarte, naalala mo si Doctor, yung doktor na ano, sino nga yun? Si Doc. Yun. Doc ano? Hindi yung foreigner. Wait, Foreigner? pangalan. Oo, Foreigner na foreigner. doktor? Oo, kilala mo yun eh. Wait lang. Napik yung Tapos pangalan. pera siya produkto? Hindi yun. Yung, si Doc Adam. Okay. Hindi mo siya Sino siya? matandaan? Siya yung nagbibigay ng valuable information for free medically. Yan ba yung pogi? Yung, di ko alam kung American siya, pero ano siya, Pogi siya. Basta pogi siya. hindi yun. Hindi pa yun? Yun Hindi, yung... Okay. Kilala ko na. si Doc, si Doc Adam na marunong magtagalog. Okay. Kilala ko na. Kala ko yung pogi. So yung sinasabi mong may fake na gamot, yung isa sa mga inano niya na Dinibunk niya. dinebunk niya. So Mm. itong mga taong to, yung mga most like generally Filipinos, ayaw nilang makinig. Binibigyan ka ng free information, free consult, kung ano man lang yung yung sakit mo, or may tips on how to blah blah blah, or to know more about sa ganitong sakit. Hindi sila naniniwala. Like parang alam mo yung feeling na gumaling naman si ganto, si ganyan eh. Bakit ako hindi gagaling? That way of thinking. Tapos yung itong gamot na to, itong unbranded gamot na to, gumaling yung pinsan ko diyan. Bakit ako pipigilan mo kunin yung gamot na to? Ganun nang nangyari sa kanya. Para basically ang nangyari sa kanya, nasira siya eh. Na ano siya True. na parang nawala siya sa Philippine. Di ko alam kung taga Pilipinas siya or ano. Basta nawala siya sa YouTube. Nawala lang siya sa YouTube. Just trying to help people, most especially Filipino people, na naniniwala pa rin sa mga hilot. Hilot mo lang yan, pre, okay lang. Yung mga ganon. Yeah. Basically, na-stuck na yung iba, yung the vast majority Yeah. ng Filipinos. Yeah. Which, Na-stuck na siya sa ideology na parang kung ano yung nakasanayan. Ito na mm, yung, this is what works, no? mm, Parang ganun. mm. So So parang basically, hindi na sila nagtitake in ng bagong yeah. information. Yeah, ayaw nila tanggapin. Parang Kahit tangina. libre. Oo. Kasi nga, naniniwala sila sa, yung pinsan ko nga, ganyan, ganto, ganyan, gumaling. Tapos, Yeah. That's a toxic trait, no? tapos Sa atin. magtataka sila, bakit ang lalanan ng sakit ko, bla bla bla. Ano bang ginawa nyo? Nagpahilot ako. Diba? Si Nagpatawas ako. Ay, naku. Alam mo yun? Like, na-stuck na. Basically, oh, na-stuck na. Na-stuck na yeah. sa ganung way of thinking. Yeah. So, moving on. Sadly. Yeah. Ano siya sabi mo? Kangkong chips. Ni Si Joshua ka. Josh Mojica. Well, Yun kaya sabi ko kanina, ano bang meron sa parang kanya? mas naniniwala ako sa kanya kaysa kay Franklin. Kasi meron siyang product. Meron siyang resibo. Mm. Yan, basically yan sinasabi ni Nico David. Meron siyang resibo. 'Di ba? Siya, hindi naman siya yung nagsabi na tawag doon, parang wag ka mag-aral, ganyan. Actually, meron siya mga video na na although may mga mistakes pa rin sa kanya in the past, kasi parang sa kanya ata nagsimula yung diskarte, et cetera. Kasi nga Oo, nag-boom siya eh. parang. 'Di ba? Parang sa kanya nagsimula kasi meron siyang ni-release Parang. na video na diskarte, hindi mo na kailangan mag-aral, et cetera, ganyan. May mga past Kasi mistakes siya. nagbenta, Oo. para siya nagbenta ng kangkong chips. Doon na nagsimula talaga yun, di ba? Oo, parang gano'n. Oo, pero gumawa siya meron akong nakitang video na in-explain siya or parang may apology video for example, parang gano'n in a way. Meron ba? At sinasabi niya na hindi ko naman, parang hindi niya sinasabi na hindi mo kailangan diploma, et cetera, Oo. 'di ba? Parang sinasabi niya na yung sinabi ko kanina na hindi lahat is mapepresentan ng same opportunities as you. Mm.
Parang gano'n. Hindi Hmm. sinabi niya na gano'n basically. So, mas Hmm. naniniwala ako sa kanya kaysa kay Franklin. Kasi si Hmm. Franklin parang bullshit lang yung mga Oo. pinagsasabi. Kahit lagi So, siyang galit. sabi kahit naging galit si Josh Moiga. Well, alam mo Naniniwala ako sa kanya. alam mo yung mga gano'ng antics mas nakikilala ka pa lalo, eh, 'di ba? Yeah, yeah. Basically parang kahit Sino di yung niya laging gano'n galit? Sino yung laging galit? Oh, si Josh Moica, eh, 'di ba? Tatandaan mo na yung pangalan, oo. matatanda mo yung product, gusto mo i-try. 'Di ba marami ring, parang influencers nag-try ng kanyang product, gusto tikman yung kangkong chips kumbaga. Mm, Basically free Actually advertising. mahal. Mahal yung free advertising yun actually. Oo. Kasi nag-viral siya, eh. Hmm. So nag-viral siya, everyone wants to try the product, everyone wants to Hmm. review the product for views, Hmm. sariling views. But by doing that, by releasing stuff online, that gives Josh Moica the Hmm. free advertising he needs for his product. Hindi na kailangan Yeah, mag-ads wala na, basically. nandiyan na. Kasi everyone talks about him, eh. Hmm. Everyone talks about the product, 'di ba? You So, could do no wrong. Kung 'wag ka lang gagawa ng ng isa pang 'di ba? That's oo. diskarte in a way. Mhm. That's diskarte, 'di ba? Antics. So, antics 'yun, style 'yun, Hmm. marketing style. Hmm. For example, ang ayaw ko marketing style yung putang inang gagawa ka ng prank na magpapa-tattoo tapos magba-viral, Yeah, yeah. yung Tapos fucking takoyaki, tapos marketing stunt lang nilang dalawa yun. 'di ba? Fuck. Imagine Basically, ano 'yun, eh, negative marketing. pero marketing is Ah, marketing, eh. marketing is W marketing, yes, but well, to the extent depends. Oo, there's a thin line, no, on mm, how you can push the boundaries of marketing. oo, Yung ginawa nila basically angered a lot of people. hmm, Basically, kasi siyempre, 'di ba, kung ako like basically down bad, wala na akong pera talaga. Like broke as shit na talaga ako. Sa kita ko 'yun, magpapa-tattoo ako ganyan, para lang sa pera. yeah, Eh, who 'di ba? knows? Mm, Kung iisipin mo, ikaw yung nasa sitwasyon nung tao na yun, disregarding the fact na marketing stunt lang nila yun. yeah, In a perfect world setting, sabihin natin totoo yun, yeah, na magpapa-tattoo ka, yeah, tapos ipepresenta mo sa kanila, bibigyan ka ng pera, 'di ba? mm, You would yeah, do it if you were like in the same position of the guy, 'di ba? mm, But fuck, ang fucked up lang nung ginawa nila, fuck up sobrang talaga. bullshit. Inis na ewan, kaya ang daming nagalit, eh. Kaya nga Pero fans lang ang naman ang this one, daming nagbigay ng pera sa kanya. Almost binilang ko yun, parang almost 100,000 o 130K ata plus ang binigay. yung nagbigay dun sa lalaki. Maraming ano yan, maraming businesses, ganito ganyan, nagbigay 20,000, yung isa 100K, mga ganun. Di ba kung Tapos, iisipin mo, kasi mm, kasi nasa isip nila, gusto nila tumulong dun sa, mm, kawawa naman 'tong lalaking 'to. They want to be noticed as well oh, notice it well. by like Oo. giving Kahit anong gawin nila, charity, marketing pa rin yun, di ba? 'di And, ba? But it's fucked pero, up. yeah, Where pero okay lang naman sa kanila na magbigay ng ganun kasi, alam mo yun, feel nilang need na tumulong, alam mo yun. Pero nung nalaman nila, oh shit, sobrang fuck up ng oh, fuck. katotohanan ng punta. Nung nalaman nila, bullshit lang pala. Mm, Tangina yan. magkano yung kangkong chips na sinasabi mo? Sabi Mahal mo yun, mahal eh. eh. Ang ano, Per nasa bag? 100 something. Per bag? Oo, 100 plus Mhm. or 200, ewan ko lang. Yeah, so itong Basically, hindi siya affordable in a way. to the mass, kumbaga. At Yan. iba yung market niya, kumbaga. Yeah, oo. Mhm. Basically, iba yung market niya. Ayun, ito off topic lang. Ito yung mga nakita ko sa TikTok shop madalas. 'Di ba, yung isang business, kunyari damit. Oh, Yung damit niya is 350. Shorts ah. ano? Tapos yung mga tao na, boss, pa-sale ka naman. Yung ang daming puro pa-sale.
Hmm. Hindi nakikita yung yung ano niyan, yung tawag dito, yung nagbebenta niyan, 'di ba? So basically, pag Kaya hindi mo market, 'wag mong pilitin. Well, nagse-sale naman sila, pero pag hindi mo market at hindi mo kaya, 'wag mo try bilhin. Mag-ipon ka na lang. true. Hindi yung pinepeste mo yung ano, yung business ng tao. Well, Like, nagbibigay naman ng madalas ng business ay ng discount ang TikTok Shop. yeah, Pero antayin mo na lang. pero the fact na parang lahat na lang gusto mo discount. Though wala namang masama doon, pero alam mo yun, stop buying na hindi mo afford. True, true, true. Well, ako rin minsan That's true naman. sasabihin ko sa sarili ko, stop buying. Di ba? Akin din, ako din. Yeah, di ba? Ano Minsan, lang nag-iiba lang yung price difference, pero ano pa rin, di ba? Gets mo yung parang stop buying shit. yeah, stop buying shit na hindi mo kaya. Diba? Parang, Mm, well, nasa tao din yan talaga. mm, Nasa diskarte yan ng tao. mm, Diba? Basically, nandun yung diskarte. mm. Sadly, may mga tao ano lang talaga, gusto lang sale. Yeah. Well, wala namang masama doon. You do you, pero tanginang yan. Para kang gago eh. Na ano pa eh, na ano siya, alam mo yung parang ni screenshot. Di ko matanda, Gag. hindi ko matandaan kung ano yun eh, kung anong TikTok shop yun eh. Basta trinash talk niya yung ano, yung, yung, Last of na yun nag-sale, parang ano, parang pinagsabihan niya, boss, parang may magkikita boss. niyan, boss, puro ka ganyan, puro ka, Oo, gagawa ka. Nakita ko din puro, to. Nakita ko din sa TikTok puro to. ka pa sale, tanginang yan. Doon sa atin, hindi na lang kami kumain, mga ganun. Binuburat yung product, no? Mm, Binabarat pala, sorry. ito, My word. yung mga influencers na, alam mo ba, ewan ko bakit sila tinatawag na influencers basically. What they influence? Oh, sino? Negative? Diwata. Negativity? Wait lang, ba't napunta kay Diwata bigla? Sorry, sorry. Ba't ka naman kay Diwata bigla? Kaya ano para tayo, yung mga ano, si Tito In general. Mars. Magpangalan tayo, Tito Mars. Alam mo, nandidiri siya kumain ng sardinas. Hindi ko siya pinanood basically, pero nakita ko yung gist of it. Tito Parang, Mars? yeah. Sino to? Yung Ito kumain, ba yung ano? Yung, yung gay? yeah. Yung Ah, parang okay, okay. nandidiri siya kumain ng sardinas. Like, taong to, kahit alam kong antics mo lang yung gago ka ba? Di ba? May following eh. May Ba, following siya. So, ending RH, nun. JMRC, RHGP people, ano ba yan? Tanginang yan. Kas, Napaka-basic eh, no? mm, Puta. kahit sabihin mo antics, magsasorry ka, antics mo lang yan, gago. alam, alam mo Wala sa, na. oo, What's done is done. oo, alam mo sa simula yan. Takinang sorry ka. Sino niloko mo? Yung pag So, na, yung mga content creator na pag may naisip na content, mm, gagawin agad mm. Yeah, so basically without ganun. Pero knowing kilala the mo siya. consequences. Pero kilala mo Oo, siya. nakita ko na yung mga videos niya. Hindi Pero ko lang siya pinapanood. hindi ko siya Ingat. pinapanood din. Pero nakita ko lang din. Nakikringe ako eh. Mm. Sorry. Nakikringe ako Yeah. basically. Meron pa, si Ian Gaza. Sino tong, ito ba may sinulat kay Finest Chai? Ang pasa dito. Di ko, Finest China. Dati na yun. ano Tapos meron na yung dyan? issue na yun eh. Ano Pero meron sa kanya? basically, kaya naman si Sian Gasa more Yeah. on chismis. Well, dati, Diba? scammer siya. Well, feel ko scammer pa Oo, rin siya. scammer siya. Pero ngayon, Actually, meron siyang parang crypto na ginawa eh. well, Dati. yes. Pero ang Oo, ginagawa no. niya ngayon, engagement through chismis. Di ba? Chismis, yes, yes. Pero dati, nung kasagsagan ng crypto dito, Mm. yung sikat pa yung Axie, sikat pa yung Pigaxi, etc. Marami. Meron siyang gumawa ng ano, meron siyang gumawa siya ng parang crypto na 1:1. The fuck is that? Di ko alam. Wala akong knowledge about crypto Basta, meron nung siyang ginawa panahon na yun. gano'n na 1:1 na coin. For example, 'di ba dati sa Axie,
variable yung price ng SLP. So basically, $1 equals one, yun ba? One coin is equals to 1 peso. Parang ganun Parang yung ganun. pina-promise niya. Which is Pina-promise niya yun. Parang bullshit. Oo. bullshit talaga, 'di ba? Pero ang daming naniwala, ang daming nag-invest, and then nawala na. That's why you study, people. That's why you research, 'di ba? Mm. Fucking research, man. Mm. Tangina, wag niyo akong gayahin. Kaya Na-scam ako dun sa shark shit na yun. kaya nga yung mga taong yung mga gustong makapagtapos ng pag-aaral, yung mga di ba, lalo na yung mga mahihirap. Magtapos ka ng pag-aaral, nak. Diba? Iba nga, di nga nakapagtapos ng pag-aaral eh. Gusto nila makatapos True. ng pag-aaral. Tapos ikaw, tangina, diskarte na lang. True though, true. Pero kasi nga 'di ba, yan yung nagiging mindset ng Mm. Pinoy. Pero kasi, rin, sorry. Pero ka rin kasi, whatever feeds your stomach din kasi. Yun na magiging mindset mo eh. True. Yeah. True. And yun nga, sinasabi ko na parang sa mga less fortunate na like at the bottom average Mm. ng mga Pinoys, mga Pilipino, ang lagi nilang sinasabi, 'di ba? Mag-aral ka ng mabuti, maghanap ka ng magandang trabaho, Kainin mo and kami. then ialis mo tayo sa hirap, parang Ah, gano'n. Nagiging gano'n yung nagiging gano'n breadwinner. yung expectation, nagiging gano'n yung expectation sa mga breadwinner. Mm. And then if you reach a certain age and you haven't achieved this, that, nagkakaroon ng resentment. Mm. Na Ano ba naman yan? mas Di ba? bakit Ganun. ganito, bakit ganyan? Oo. Yung anak nga ni Marites ganito na, Oo. yung anak nga ni nasa ano na, Eh nasa di, Canada na, oo. nasa ganito na, alam mo yun? Like Sa parang kanila, oo. Sa what's kanila the manghingi ng what's pera. the point Tangina. what's the point of saying all this shit to me? All this shit, Mm. parang parang pinamumukha mo na wala akong na-achieve sa buhay, 'di Mm. ba? Parang Gusto gano'n na yung gusto nagiging gusto mo rin naman mabuhay din naman eh. Di 'di ba? ba? Pero like there's a lot parang stopping you. Mm. May mga nanghihila sa'yo sa Mm. you want to grow, you want to explore, Yeah. you want to do your stuff, but in life parang Yeah. it's not a perfect world, but in a perfect world setting, siguro 'yan, like after you graduate, do your own thing. Yeah. Yeah. Mas maraming In a nakagawa. perfect world setup. Maraming ka magagawa. Meron pa to, ito, imbes na mga mga bullshit influencers yung pinag-uusapan natin. Gusto lang din i-shoutout si Paulul. Yes, very Sa, la- solid. sa lahat ng bullshitan sa mundo at sa Pilipinas, nandyan si Paulul. Para Well, siyang uh, news. Para uh, siyang news. well, si TPC rin, which matagal ko na siyang kilala since grade school pa tayo. Hmm, 2009, 2010, 2010 something ganun. Doon siya nagsimula yung page na yun. Typical Pinoy crap. Ay, hindi, teenage Pinoy crap pala. yeah, All about si teenage na. Paul yun, alam ko nasimulan ko siya panoorin nung college, Mm. Tapos like he helped me, overcome kasi parang break, Mm. kunyari 'pag nag-you-YouTube ako, break from studying, break from thesis. 'Pag pinapanood ko siya lagi lang ako natutuwa, natatawa Mm. sa mga kabulshitan ng Pilipino. Mm. Kasi basically siya, meme page, Meme siya, page. parang Though mukhang para bullshit yung parang Kasi memes eh. All kinumpir about nga siya kay memes. kinumpir siya kay PewDiePie, 'di ba? Parang Pinoy PewDiePie nga daw siya, parang gano'n. Dahil sa Dati, react, sa liway. Sa liway na na setup parang na gano'n. format. Kaya nakakatawa siya. Mm. Tapos like never siya nagbago, 'di Yeah. ba? Mm. Like never siya nagbago in terms of gano'n pa din siya Mm. as a person. 'Pag nakikita ko siya, well, 'di naman natin siya kilala personally, pero shoutout pa din kay Paulul kasi ang ganda, like I love the content. It's funny.
it's not hurting anyone. Pag Mm. pag may nangyari sa kanyang nasabi siyang mali, alam ko Mm. nag-aano siya agad eh. Nagso-sorry siya agad. Mm. For example, in his next videos, i-address na niya yung issue agad. Yeah. Ganyan. Basically ganun. Yeah. Sino ba yung mga pwede natin i-shoutout na May laman. content creator? May laman. Si Kung actually gusto ko talagang i-shoutout si Kung. Although may isang issue dito na sa mga content creator na parang they all aspire to be Kong, 'di ba? They all Yeah. aspire to be Funny. Kong TV. Well, naging ano rin kasi siya eh, naging parang, kumbaga sinabi mo rin kanina, parang ito yung idol, parang ito yung parang, ang tawag dun? Stepping stone, Standard. standard or something, ang tawag dun? Formula to reach Yeah. that point in ano Mm. sa kanyang buhay. You do things na nakakatawa, na Mm. pero iba pa rin kasi yung pag siya eh, alam mo yun, mayroong Yeah. aura na Iba. Though Yeah, meron din but mga nakakatawang personalities, di ba? Which meron yeah, silang true, true. sariling aura na ito yung binibigay nila Sila. na sila. Si Paulo, iba. Diba, Mm. iba yung aura niya sa aura ni Kung. Mm. Sino pa ba yung mga content creator? Actually, sila yung pinaka naalala kong content creator sa Pinas na gustong-gusto kong panoorin eh. Yung kailan lang naman kasi, OG YouTube kasi sila eh. Mm. OG YouTubers. Wala pa yung term na influencers, content creators dati. Alam mo ba? Nakita ba yung story ko nung parang nakaraan, yung pinakita ko yung YouTube history ko nung 2013. Hindi ko nakita yun. Story Ano lang yan. Tingnan ko history. Ni isa walang vlog. Lahat music video. Lahat random video. Legit. Walang vlog. Ganun ang YouTube nun. YouTube space. Kumbaga. Sila, Casey Neistat ang nagsimula ng vlogging at that time eh. Yeah. True naman. Basically, yung Vine era, actually I think yun yung naging ano eh. Yun yung naging Stepping stone tilting din. point. Hindi yan Tilting. parang To what? tilting point. Doon nag-change yung social media space when it comes to virality video. din. Yeah. Nung nagsimula yung Vine, doon sumikat sila Paul Brothers, ano ba kalala? Sorry? Si KSI. Si Jake Paul, si KSI, di naman siya Ay, nag-Vine. si pangalan nito, si King Bak. Jake Paul. Ayun, si King Bak. Yan, sila King Bak, sila Amanda Cerny. Yung mga OG Vines na sumikat sa Vine and then they transition to TikTok, YouTube. Doon nagsimula yung parang yung tilting point na content creator, influencer. Doon nagsimula yun eh. Kasi dati, PewDiePie, they were called YouTubers. Yeah, They were YouTubers. called, Play games. They play games basically. diba? Hindi sila content creator, they're not influencers, they don't influence anything, etc. etc. Meron sila mga products, ganyan. Sino pa ba? Si Unbox something. Yung grabe yung Grino studio niya, diba? Ano nga tawag dito? Yung difference ng streamers at YouTubers back then, ang pinagkaiba lang nun dati, hindi sila live. Yeah. Ngayon, ang YouTuber, pag sinabi mong YouTuber, vlogs, lifestyle, ang dami na, di ba? Covers, shit. Tech. Eto, wait lang, nakalimutan natin to. Si Diwata Pares, ba't mo nasabi si Diwata Pares? Sabi mo kasi kanina influencers eh. Puta umano agad sa isip ko, puta si Diwata. Well, Holy shit. Si Diwata naman kasi sumikat siya just because sa Just kanyang because virality niya noon nung nakulo sa may presinto siya. Yeah. Tapos yung pangalawa, sa Paris na niya. Yeah, oo. Tapos pangatlo, nasa Batang Quiapo na siya. So basically,
sumikat siya dahil sa virality, and then nagkaroon siya ng parang stability the business which led him Yeah, yung Paris. to maging artista. Known. Oo. Mm. So basically, kahit di ko man siya masasabing influencer kasi ang ginagawa lang niya, nag-aabot lang siya ng sweldo. Oo nga, yun yung content niya, di ba? Diba? Diba? Yun yung ginagawa niya. Tapos pinapakita niya yung Pares. Kasi siya naging influencer, feel ko, kasi binablog siya ng mga tao. Mga sikat sila. Yeah, Pangalan free nito, market again. sino to yung Rosmar. Gonzaga Alex? Oh, Alex Gonzaga. Yun. Ano meron? Hindi, nagano siya, ano niya, pinakita niya si... Blinag niya? Hmm. Di ko kasi sila pina-follow kaya siguro di ko alam. Nakita ko lang, sinabi kasi ni Paulul. Nung pumunta sila sa Diwata Pares. So yeah. Kaya feel ko, okay lang, parang feel ko hindi siya influencer. Nagmukha lang siyang influencer. Alam mo Well, yung yeah. alam mo yung may video na pag parang siyang Santo Papa ang puta. Pag lowas dawing video. Oo. Tapos, Diwata, pag-picture, Oh, diba? Diwata, pag Well, ganyan. Tapos ibaba siya kapag ano, like parang nagmaldita siya, ganyan. Ilagay mo yung sarili mo sa oh, posisyon ng tao. dude is a human too, Nagtatrabaho. bro. Diba? Tas nagtatrabaho yung tao, puta, ibo-bombard mo ng putang ng mga cellphone Mm, pa picture, puta, nagtatrabaho mm, lang yung tao. yeah. Bullshit din eh. Kaya, isipin mo yun. What does an influencer mean ba talaga? Mm, Kasi para sa akin, if you have a following, mm, like for example, doesn't matter how many, but if you have a following and then you share content online, yeah. you basically influence them into what you're saying. Yeah. So Ba? basically, So, bumabalik rin tayo sa ating topic kanina. Just, which so, is what? diploma or diskarte. Ah, So etong last bit namin. So basically, kung influencer ka, at least if you try to be an influencer, let's try to be, alam mo yun, tawag try to dito, be decent. decent and knowledgeable sa mga sinasabi mo. Na Kasi what you say stays forever, stays out there. forever. Homesium. True. Kasi what we say in the podcast stays up there. Yeah. 'Di ba? It Mm, doesn't go away. What we mm, upload, what we mm, say right now, Tulad 'di nung ba? yung titing yung Titing anong galit. hindi yung napag-usapan natin nung last episode, yung last episode, yung sa DND. Yung sa DND, Gago. di ba? Ina. Yeah. So basically, Inang characters. this is our episode 16, tama ba? Tama ba ang aking pagkakatanda? Yeah, episode 16. Ito, hindi, 17 to. No, bro. 17 to. It's 16. Kasi yung 16, yun Ay, yung isa. okay. Sorry. Titignan ko lang yung notion natin. Yun yung nakalagay. Sorry, nalimutan ko. Oh. Basta, episode 17 to guys. And it's just the two of us. So, Yeah. if So, you'll be able to see this and the other episodes soon. No. So, mm. watch out for upcoming episodes. Yung sinasabi ni Dre kanina na hindi namin mapag-usapan kasi nga naka-line up. Hindi, PID 16. It's 16. Huh? Ay, 17 nga. Gago. Oo. Wait. Yeah. Sorry. Akin. Akin. Ito, ending tanong. Oh, ano Ending yan? tanong sa episode na to. Mm. Bakit masarap amuyin yung sarili mong utot? Ang ina, hindi ko rin alam yan, pare. Siguro Hindi base, mo siguro hindi mo baka inaamoy dahil, yung sarili mong utot? pag maamoy ko, wala akong choice. Alam mo yun? Extra. Alam mo yung try mong gusto mo lang i-try amuyin para to make sure wala makakaamoy.
Gano'n lang. Okay. So Pero basic like pero ito, feel ko dahil sanay ka. hindi siya Nasanay mabaho, eh. oo nga, feel ko nga nasanay ka na nga kasi. 'Di ba compare sa kapag aamuyin mo makakaamoy ka ng utot Oo nga. ng ibang tao Kaya kasi hindi ka sanay. Amoy yung utot nila. or yeah, basically sa brain din, Oo. going back to the human brain, something affects that. Yeah, Tanong natin si House, yeah. Who bakit knows? masarap amuyin yung So yeah, anyways, basically that's it for episode. GG guys, Yeah. this has been Andre, peace out, bye. motherfuckers. Bye. Anyways, guys, watch nyo pala yung yung stream ni Kai Cenat bago tayo mag-end. Nakakatawa yung sa kanila ni Kevin Hart, eh. Share ko lang. Bye. Bye.